Sa paparating pong Semana Santa o mahaba-habang bakasyon, marahil iba sa atin at ilan sa atin ay mga naka-schedule na sa ating mga kanya-kanyang bakasyon. And when a family had a major event, most of the time, the members of the family are excited and the members of the family are having their own preparation and duties, lalong-lalo na po kung ito po'y kauna-unahan. For example, isang pamilya, kauna-unahan nilang mag-have a travel or out of the country vacation. Ito'y isang mahabang preparasyon, maaaring ibinok na po ito, yung flight, yung accommodation, several months ago. O di kaya isang pamilya na kauna-unahang magkakaroon ng isang kasalan na kung saan involved ang buong miyembro ng pamilya, may mahaba-habang panahon po ito para isagawa at ihanda ang major events na pangyayaring ito. Sa umaga pong ito, ang ating pong pag-aaralan ay ang tekstong binasa sa atin kanina ng ating tagapanguna. Ito po ay hango sa Lucas, Kabanatang 11, talatang 41, 41 at to 44. Pero dapat po nating maunawaan, gaya ng binanggit ko kanina, hindi po ito isang biglaang pagpunta sa Jerusalem. Hindi po ito isang plan B na kaisipan para sa ating Panginoong Kristo. In fact, sa chapter 9 pa lamang, if you turn your Bibles in Luke chapter 9, Luke 9, verse 51, dito po natin matutunghayan na ang pagpunta ng Panginoong Kristo sa Jerusalem ay isang plinano, isang paghahanda mismo ng ating Panginoong Kristo. Kung paano ang isang pamilya ay maghahanda sa isang first major event in their life, whether it's a first out of the country family vacation, whether it's a first family wedding. In Luke chapter 9, verse 51, we will find here and we will see here in these verses, ang sabi, "And when the days drew near for him," which is the Lord Jesus Christ, when the days drew near for him to be taken up, he set his face to go to Jerusalem. Nais ko pong ibanggitin sa inyo ang talatang ito bilang panguna na pinakaparang pundasyon at konteksto ng ating pag-aaralan dito po sa Luke chapter 19. Bago po dumating itong Luke chapter 19, ito po yung event na kung saan ay winelcome ang Panginoong Kristo sa Jerusalem. Ito po yung account right after ng triumphal entry. And today, the world is celebrating the Palm Sunday. Kaya marahil ang iba sa inyo ay naatraso sa pagpunta rito. Kami po ay medyo na nagkaroon ng konting traffic because sa mga kapilya o sa mga simbahan na dinaanan namin ay ang linggo ng palaspas at ang ating mga kababayang Pilipino ay sadyang nagse-celebrate ng Palm Sunday rather than Easter Sunday. Mas binibigyan nila ng oras at panahon ang pagsasamba ng Palm Sunday sapagkat sa Easter Sunday wala sila, nasa mga excursion at bakasyon na sila. Dahil hahabulin nga po nila kanila pong gagamiting opportunity at sasamantalayin ng mahabang bakasyon. Kaya ito pong mga kababayan nating mga Roman Catholics ay talagang mas buhos na buhos sila sa pag-o-observe nitong Palm Sunday. Sila po'y lalabas upang bumili ng palaspas, upang mabendisyonan, at ito po'y gagamitin nila sa kanilang mga charm at mga anting-anting at mga paswerte so-called sa aspetong iyan. Dito sa ating pag-aaralan sa umagang ito ay mapapansin po natin right after ng kanya pong pag-welcome sa kanya. Dito po sa Palm Sunday, ang mga tao po ay sumigaw sa kanya ng Hosanna, Hosanna. Subalit makikita po natin na after that event, ito po ay habang siya po ay
papapasok pa lamang, kasi galing po siya, ang Jerusalem po ay nasa kabilang side at siya po'y umahon sa Mount Olives. At nung pababa na po siya sa Mount Olives, yan po'y matitingnan natin dito sa verse na triumphal entry, dito po sa verse 37, as he was drawing near, already on the way down of Mount Olives. So doon po siya sinalubong ng mga tao na naglatag ng balabal sa kanila sa mga kalsada, nagpumutol ng mga palmo at mga branches, inilagay po doon, inilapag. Dito po siya sumakay sa asno. So habang pa-descent po siya doon sa Mount Olives, at yun naman po ay katapat yung pong pag-ahon naman sa Jerusalem. So kitang-kita ni Kristo ang horizon ng City of Jerusalem. Dito po nangyari ang ating talatang pag-aaralan. But keep in mind, ito pong pagpasok niya o itong huling pagpasok niya dito po sa Jerusalem, chapter 9 pa lamang, verse 51, ay kanya na po itong pinaghandaan. Ang sabi sa 51 verse 9, he set his face to Jerusalem. So I want you to keep in mind na sa mga darating na panahon, from chapter 9:51 onwards, his goal is Jerusalem, to enter Jerusalem. Because he knows that's his mission. Hindi pa pwedeng sa ibang lungsod, hindi pa pwedeng sa ibang lugar. Kaya kung papansinin po natin, Luke 18, turn your Bibles in Luke 18 to set the context, verse 31 to 34. Ano pong sabi dito? After taking the 12, he said to them, see, we are going to Jerusalem, and everything that is written about the Son of Man by the prophets will be accomplished. For he will be delivered over to the Gentiles, and he will be mocked, and shamefully treated and spit upon. And after flogging him, they will kill him. And on the third day, he will rise. But they understood none of these things. This saying was hidden from them, and they did not grasp what was said. So, all along, sinasabi na ni Jesus sa kanyang mga alagad. Hinihahanda na ni Jesus ang kanyang mga alagad sa mangyayari. Sapagkat sa loob ng isang taon, minsan sa isang beses yung Feast of Passover. At sa taong ito na po yung kahuli-hulihang pagpasok ni Kristo upang i-celebrate ang Passover, sapagkat siya na po mismo yung magiging kordero ng Diyos sa aspetong ito. We see here how Luke shaped yung drama ng pagpunta niya rito. Luke 9:51, sinabi ni Lucas doon na sinet na ni Kristo ang kanyang kaisipan na papasok siya sa Jerusalem. At alam niya ang mangyayari sa Jerusalem. Verse 35, as he drew near to Jericho. Chapter 19, verse 1, as he entered Jericho. So makikita natin dito, very detailed yung ginagawa ni Lucas. Yung Jericho po ay ilang milya lamang po ang layo sa Jerusalem. And then here we find Luke 19 verse 28, na kung saan ay sabi dito and when he had said these things, he went on ahead, going up to Jerusalem. So from Jericho, papasok malapit sa Jericho, pumasok sa Jericho, palabas na sa Jericho, papunta na siya ngayon dito sa Jerusalem. And here in verse 28, makikita natin of same chapter 19, verse 35. Nasa Mount Olives na siya, pa-descent na siya, at doon niya nakita yung horizon. 1937, as he was drawing already way down, pababa, pa-descent na po siya sa Mount Olives. Verse 41 ng chapter 19, and when he drew near
to saw the city. Nakakita niya yung horizon, yung plain ng Jerusalem. Anong sabi? He wept over it. So dito natin makikita na napaka-masterfully, skillful na inihanda ni Lucas na maintindihan natin ang kaganapang itong pangyayari sa talatang ating pag-aaralan. Mga kapatid, 3 bagay ang nais kong gusto kong matutunan at makita natin sa talatang ito in Luke 19 verse 41 to 44. First, the heartful emotion of our Lord and servant King Jesus. The heartful of emotion. Secondly, we will also find here the hard missed opportunity in verse 42. The hard missed opportunity, verse 42. And thirdly, the heavy consequences in verses 43 to 44. Ito po ang 3 mahalagang bagay na ating dapat matutunan, maintindihan sa talatang ito ng ating pag-aaral dito po sa ating sermon series in the Gospel of Luke, particularly on this particular Sunday, Palm Sunday. First, a heart full of emotion. The word heartful, it means a deep emotion. A person with experiencing a wide range and intense level of emotion. Sa marami pong pagkakataon, marami pong beses nagpamalas ng emosyon si Kristo. Pero sa emosyon pong yan, ni isa, hindi po siya binanggit sa Bibliang siya'y tumawa. Yung pong humalakhak siya, hindi po. In fact, on the following verses of the next section, Luke 19, verse 45 to 47, ano pong makikita nating emosyon dito? Ang emosyon dito ni Jesus na galit. Galit siya. Bakit? Ito po yung pangalawang pagkakataon na nilinis niya yung templo. Yung una po ay yung pagsisimula ng kanyang public ministry 3 years ago, at ngayong patapos na siya sa kanyang public ministry, muli po niyang nilinis ang templo. Bakit? Kasi hindi nagbago. Walang pagbabago ang pangyayari dito po sa kanyang mga kababayan. At dito nagpamalas ng emosyon ng ating Panginoon sa Kristo. At ang emosyong ito ay pagkagalit. Dito po sa verses 45 to 47 of Luke chapter 19. However, bago po siya magalit, meron din po siyang emosyong ipinamalas. Verse 41. And he wept. At kung titingnan po natin, hindi lamang po dito sa pagkakataong ito, tumangi si Jesus. Meron pa pong 3 lugar sa Biblia at sa Ebanghelyo na nasulat at nasaad na nagpamalas ng emosyon ang Panginoong Kristo ng pagtangis. Ang kauna-unahan po ay yung pong sa John chapter 11 verse 32 to 36. Please turn your Bibles in John chapter 11, verses 32 to 36. Ano pong sabi dito sa verse 11, chapter 32, verse 36? Now when Mary came to where Jesus was and saw him, she fell at his feet and saying to him, Lord, if you have been here, my brother would have not died. When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come with her also weeping, he was deeply moved in his spirit and greatly troubled. And he said, Where you have laid him? They said to him, Lord, come and see. Verse 35, the shortest verse in the Bible. Jesus wept. 36, so the Jews said, see how he loved him. Bilang ang ating Panginoong Kristo, isang totoong Diyos at tao, the second person of the Godhead, fully God and fully man, nagpamalas ng emosyon sa kanyang mga minamahal.
Hindi lamang po yan. Later on, in Luke chapter 22, Luke 22 verse 44, Luke 22 verse 44, ito po ay yung nasa Garden of Gethsemane siya. Sabi po sa Luke 2 verse 44, ang sabi niya rito ay, "And being in agony, he prayed more earnestly, and his sweat became like great drop of blood falling down to the ground." So dito po natin makikita, there are 3 occasions that Jesus wept. The first is on the context or the scenario of the death of Lazarus. His heart was greatly moved and troubled. Secondly, ito pong text na pinag-aaralan natin ngayon. Nakita niya ang lunsod ng Jerusalem at siya po ay labis na nalungkot at tumangis. At later on, sa susunod na mga kabanata, Luke chapter 22, matapos bago siya arestuhin, ay tunay ngang siya'y pinagpawisan ng malagkit at tumulo ang kanyang pawis na parang kagapatak ng dugo. Ito'y patunay that Jesus is a man of sorrow. Alam niyo ba, sa lahat ng pamumuhay ni Kristo, hindi siya nakaranas ng ginhawa. Hindi siya nakaranas ng masasabi nating maranyang buhay at pamumuhay. Jesus was indeed a man of sorrow. Isang taong punong-puno ng hinagpis. John 1:11, anong sinasabi doon? He came to his own, but his own people did not receive him. He was ignored by the innkeeper in Bethlehem when he was born. Hindi ba? Hindi nga siya tinanggap ng innkeeper sapagkat wala nang available room for the inn. Ang mga domestic animals ang nakasaksi ng pagparito niya ng kanyang kapanganakan. He was rejected by his own hometown. Previously sa ating sermon, di ba, nung siya'y bumalik sa kanyang mga kababayan in Luke chapter 4, hindi po siya tinanggap ng kanyang mga sariling kababayan. And here in Jerusalem, na itong linggong ito, the Fashion Week, anong sabi dun sa talata? He was smashed, he was bespit, he will be mocked, he will be plugged, he will be ridiculed in this week in Jerusalem. And finally, he will be crucified outside the city of Jerusalem. And that was Golgotha. So dito mo makikita natin, all along, ang emosyon ng ating Panginoong Kristo nagpapatunay that he was indeed a man of sorrow. He came for the lost sheep of Israel. He came to set the captive free. He came to restore the sight of the blind. He is the man of God, or he is the Son of God who came to seek and to save which was lost. However, hindi po siya tinanggap. Siya'y tinanggihan. Siya'y hindi kinilala. Ito na po yung tagpo na kung saan ang Panginoong Kristo ay magpapamalas ng kanyang opisina bilang prophet, priest, and king. Siya na ang ihahandog, siya pa rin ang mag-aalay, siya pa rin ang hari. This is a threefold prophecy that will commence in this particular week, the Fashion Week. Tunay nga po ang sinasabi ng manunulat ng Hebreo. Turn your Bibles in Hebrews. Hebrews chapter 4, verse 14 to 16. Hebrews chapter 4, verse 14 to 16.
Ano pong sabi dito ng manunulat ng Hebreo? Since then we have a great high priest who had passed through the heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast our confession, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who is in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Yun po ang isang kamangha-mangha sa ating tagapagligtas, sa ating Diyos. Hindi po ito yung Diyos ng mga pagano na hindi kayang abutin. He is a transcendent God, na para lamang siya abutin ay kinakailangan mo mag-perform ng maraming mga seremonyo at rituals para pansinin ka ng Diyos na ito. Hindi. Ang Diyos ng Kristyanismo, bagamat siya'y matayog at mataas, iniwan niya ang kanyang kawalhatian na naog, naging isang totoong tao. At ang kadahilanan, hindi lang para ikaw ay sympathize o makisimpatay sa iyo, makisimpatya sa iyo, hindi. Upang maintindihan niya ang pinagdadaanan mo ngayon. Ano man ang pinagdadaanan mo sa katangian mo at kalagayan mo sa iyong buhay. Maging ito'y sa aspeto ng iyong kalusugan, maging ito'y sa aspeto ng iyong emosyon, maging ito'y sa aspeto ng iyong pangangailangan sa buhay, espiritual na kalagayan. Yun ang sabi dito. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Kaibigan, kapatid, kung ikaw ay merong pinagdadaanan sa anumang uri at antas ng iyong pamumuhay, narito si Kristo. Siya dapat ang unang-unang makaalam. Bagamat alam niya ang mga bagay na ito, sabi dito sa verse 16 ay, let us then with confidence draw near to the throne of grace. May responsibilidad ka bilang isang kanyang creatures. We draw near with confidence. Lalong-lalo na sa mga mananampalataya. Sapagkat ikay may ugnayan, ikay anak ng Diyos, ikay binigyan niya ng karapatang tumawag sa kanyang Ama. Bago mo paratingin ang iyong pinagdadaanan sa iyong BFF, unahin mo muna ang Diyos. Ang minsan na nangyayari, nauuna pa ang social media, ipaalam, bago sa Diyos. Diba? That's the other side of the technology. We are so much engrossed with technology. Bago mo na iluhod sa panalangin, na i-post mo na muna sa social media mo. Pero ito ang isang talata. Nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. May pagmamalasakit ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay punong-puno ng emosyon. Maaari kang damayan at kaya kang intindihin ng Diyos sa iyong pinagdadaanan. Si Pedro, sa kanyang sulat, sa kanyang epistle, 1 Peter 5:7, anong sabi? Cast your cares upon Him, for He cares for you. Gumamit siya ng isang lingwahe na lingwahe ng isang mangingisda. Ano yun? Yung salitang cast. Cast your net into the sea. The word cast is a vocabulary na ihahagis mo, hindi sa tabi mo, hindi sa kaliwa mo o sa kanan mo, kung hindi ihahagis mong palayo sa iyo.
And that's the picture na sabi ni Apostol Pedro. Cast yourself on Him. Ibato daw sa Kanya. Ibigay sa Kanya ang ating mga pasanin sapagkat siya'y nagmamalasakit sa atin. Sa ating mga problema at suliranin, kanino tayo lumalapit? Sino ang una nating nilalapitan? Ang ating kamag-anak, ang ating kapatid, ang ating magulang, ang ating kumpare, ang ating kumare? Si mayor o yung opisina ni Malasakit Center? Kung meron man tayong unang-unang dapat lapitan, ang Diyos, si Jesus. Sapagkat siya ang unang-unang nakakaunawa at nalalaman niya at nababasa niya ang damdamin at ang ating mga iniisip at binaplano. Because our servant king has a heart full of emotions. Draw yourself to Him. Let us with confidence come to the throne of grace. Cast your cares upon Him, for He cares for you. Yan po ang unang bahagi nating makikita rito sa verse 41, sa pagtangis ni Jesus. Ikalawa, as we go back in Luke chapter 19, we will also find the second aspect on the verse, which is the hard-missed opportunity. The hard-missed opportunity. Tumangis si Jesus sapagkat nagmamalasakit siya sa mga kababayan niya dito sa Jerusalem. Pero makikita natin ang kadahilanan kung bakit siya tumangis. Sabi niya rito in verse 42 saying, "Would that you had known on this day the things that make for peace, but now they are hidden from your eyes." O Jerusalem, kung batid mo lang sana, kung nalalaman mo lang sana na ang pagparito ko dito sa inyong lungsod ay magbubunsod at magbubunga ng kapayapaan sa inyong kaluluwa. In other words, kaligtasan. And yet, ang sabi niya rito, they were hidden from your eyes. You've missed it. Huwag nating aakalain na si Jesus ay tumangis dito dahil sa takot siyang mamatay. No. Huwag nating akalain na si Jesus ay natatakot pumunta sa Jerusalem. No, in fact, He is not afraid to go to Jerusalem. Luke 9 verse 51 sets the record straight. He set His face to go to Jerusalem. Luke show it. Papunta siya sa Jericho, nakapasok sa Jericho, paglabas siya sa Jericho, papunta na siya sa Jerusalem. He is so determined to go to Jerusalem. He was not afraid to die to the cross. For He knew all along, it is a covenant redemption in eternity past. Pinagplanuhan ito, pinag-usapan na ito ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at ng Banal na Espiritu. And when Jesus saw gazing the full horizon of the city of Jerusalem, why? Because His countrymen ignore the peace which Jesus brings for them. Ang kamatayan ni Kristo ang siyang magpapanauli ng ugnayan ng makasalanan sa Diyos. Ang kamatayan ni Kristo ang siyang magiging tagapagkasundo, will reconcile the relationship between God, the Father, and the creature. Ito ay naputol sa halaman ng Eden. Ito ay natapos dahil sa pagkakasala ng tao, ang matamis na ugnayan ng tao at ng Diyos ay naputol sa halaman ng Eden.
Subalit, narito ang pagkakataon. Sa pagkakamatayan ni Kristo, sa kanilang pagsisisi at pananampalataya, muling mabubuklod ang naunsyami, ang naputol na ugnayan ng Diyos Ama at ng Kanyang nilikha. Please turn your Bibles in these following verses to show to you na ang kamatayan ni Kristo na isa-celebrate ng mundo sa linggong ito ay may usapin about reconciliation, bringing peace among sinners. Colossians chapter 1 verse 20. Turn your Bibles in Colossians chapter 1 verse 20. And through Him to reconcile to Himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of His cross. Yung mga nasa langit na, yung mga kaluluwang namamatay na, kung sila'y may ugnayan kay Kristo, yung mga tao sa lumang tipan, kung sila'y sumampalataya sa ipinangako ng sa mga ipinangaral ng propetang may pangakong tagapagligtas, at sila'y tumingin ng may pananampalataya, sila'y benepisyaryo ng talatang ito. Tayo ngayon na nabubuhay dito, tumitingin tayo pabalik sa 2,000 years agong nangyayari. Sa first century, ang sabi dito ay making peace by the blood of His cross. There will be reconciliation. As a matter of fact, isa yan sa kahulugan ng kamatayan ni Kristo. Reconciliation. Another verse. 2 Corinthians. Or, unahin muna natin, Romans 5. Romans 5, verse 10. Roma, chapter 5, verse 10. O simulan po natin, verse 10. Simulan natin sa verse 9. Since therefore we are now being justified by His blood. Whose blood? Jesus. Much more shall we be saved by Him from the wrath of God. Verse 10. For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more now that we are reconciled shall we be saved by His life. There is reconciliation and there is salvation. At ano po ang proponent? Ano ang object? Ano ang foundation ng reconciliation at ng salvation? Ang kamatayan, ang dugo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ephesians chapter 2. Ipeso kabanatang 2. Ephesians 2 verse 16. Ephesians 2 verse 16, and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. Take note the word reconcile. Finally, 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5 verse 18 and verse 19. All this is from God, who through Christ reconciled us to Himself
and gave us a ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to Himself, not counting their trespass against them, and entrusting to us the message of reconciliation. What a beautiful verse. Sinasabi ni Apostol Pablo, ako'y tinawag bilang apostol, bilang tagapangaral, at ako'y nangangaral sa mga hintil upang dalhin ang mensahe ng pagkakasundo sa Diyos. At hindi ibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Bakit? Dahil ang ating mga kasalanan ay ibinilang sa katawan ni Kristo. Yun yung salitang substitute na makikita nyo sa verse 21. Kung tutuloy mo yung basa, pagdating sa verse 21, for our sake, He made Him, God the Father, to be sin, who knew no sin, so that in Christ we might become the righteousness of God. Look at verse 21. Yan ang dahilan kung bakit sinasabi ni Lucas na nakapako na ang isip, ang mukha, ang kaisipan ni Kristo na siya'y papasok at pupunta sa Jerusalem. Luke 9 verse 51. Because that is His mission. That is the very sole purpose why He came to earth. Why there is the doctrine of incarnation. Dahil siya ang magiging tagapagbata, the sin bearer. The weight, the load of sin will be borne upon His body, and that will cause Him to suffer bodily, deeply. At kung merong tao na nakakaunawa ng bagsik ng kasalanan, walang iba kung hindi si Jesus na banal, na blameless, na undefiled Lamb of God. He is the only man who knows what sin is. Dahil yung karanasan ng iyong kasalanan, yung epekto at consequences ng kasalanan mo, ikaw lang ang nakaramdam yan. Pero imagine nyo, ang kasalanan ng lahat ng mga hinirang ng Diyos. Ikinarga, binitbit ni Kristo lahat sa kanyang katawan. Ilang milyon, ilang bilyon ang mga hinirang ng Diyos. Magmula kay Adan hanggang sa kahuli-hulihang tao na tutugon sa panawagan ng Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Lahat ng ito ay binayaran ni Kristo. Jesus, the perfect man, Jesus, our second Adam, is about to be made curse for us. It was the sense of an enormous load, the weight of our sin, the transgressions, the guilt of God's elect was laid upon Him. Pagsama-samahin mo ang kasalanan ng lahat ng hinirang ng Diyos sa kaligtasan, inilagay sa kanyang katawan. At ito ang iniiyak ni Jesus. Ito ang kanyang pagtatangis sapagkat His own countrymen have missed that opportunity. And the text says what? Because now it is hidden from their eyes. Because now it is hidden from their very eyes. Let us remember, when God sends darkness, there will be no glimpse of light. When God sends a delusion, there will be no understanding. When God sends spiritual blindness, there will be no spiritual sight. And that's what happened sa aspetong ito. Bilang hamon
at refleksyon sa ating kapanahunan. Ikaw, kaibigan, na patuloy na tumatanggi. Ikaw, kaibigan, o ikaw na manonood ngayon sa FB live streaming sa pangangaral na ito. Patuloy ka pa rin bang walang pake? If they missed it because of their apathy, because of their indifference, because of their unconcern, will you do it the same? Gagaya ka ba sa kanila? Marami sa mga kababayan ni Kristo ay religious. They are going to celebrate the feast of Passover. They are observing the performance of the religious rituals and ceremony. But they are ignorant of the real presence of the Savior, no other than the person of the Lord Jesus Christ in their midst. Yun yung matindi ron. Harap-harapan, kasama nila sa templo, kasama nilang nagse-celebrate ng Feast of Passover. Unti mo ang kanilang mga alagad, unti mo yung kanyang mga alagad, hindi maunawaan. At marami ring kaluluwa ang lumaki sa iglesia, lumaki sa Christian church, marunong umawit ng himno, marunong mag-compose ng panalangin, subalit wala pa ring maayos at tamang relasyon sa Kanya. Huwag nating akalain na ang usapin ng reconciliation dito ay reconciliation na kagayang umiiral sa larangan ng politika. Ibang klase yung reconciliation ng politika, di ba? Bakit? There is no permanent friend and foe in politics. 2022, presidential election, magkakalaban. Ngayon, magkakakampi. Huwag mong akalain, kaibigan, na ang rekonsilyasyon na pinag-uusapan natin dito ay kagaya ng rekonsilyasyon ng politika. Magkabati ngayon, magkaaway sa hinaharap. Magkalaban ngayon, sa susunod na eleksyon, magkapartido. Magkatandem. In the realm of spiritual realm, the conflict between God and man is permanent. It's eternal. Only the cross of Christ is the solution. Tanging ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ang maghahatid ng pakikipagkasundo. Binasa natin ang mga talata kanina, Colossians, Romans, Ephesians, 2 Corinthians. Nabasa niyo yung salitang reconciled. Tanging ang Panginoong Jesucristo lamang ang makakagawa nito ng pakipagkasundo ng isang makasalanan sa isang banal at matuwid na Diyos. It's either you are in Christ or you are outside of Christ. Kaya siguraduhin mo, kaibigan, make sure of your eternal destiny. Hindi ang iyong pagsisimba, hindi ang iyong rituals and religious ceremonies ang magliligtas sa iyo. It's not the baptism, it's not the Lord's Supper. It is relationship with the Son of God, the Lord Jesus Christ. At ang nakataya dito, kaibigan, magpasawalang hanggang kaparusahan o magpasawalang hanggang pagpapala. Thirdly and finally, hindi lamang natin makikita sa talatang ito the heartful emotion of our servant king. Hindi lamang natin makikita rito the hard missed opportunity in verse 42. But in verse 43 and 44, lastly, the heavy consequences due to their rejection. Ang mabigat na kaparusahan sa kanilang pagtanggi, sa kanilang hindi pagkilala sa Panginoong Jesucristo,
sa sakripisyong ginawa ng Panginoong Kristo. Verse 43 to 44. For the days will come upon you when your enemies will set up a barricade around you and surround you and hem you in every side and tear you down into the ground, you and your children with you, and they will not leave one stone upon another in you, because you did not know the time of your visitation. Nais kong ipabatid sa atin, mga kapatid, it is approximately 33 AD, itong aspetong ito, habang binanggit ni Kristo ang mga talatang ito. Pero ang pinatutukuyan ni Kristo sa verse 44 to verse 45 is 70 AD. 27 years later, saka nangyari itong verse 43 to 44. Isang Jewish turned Roman citizen na historian na si Josephus. And you can Google it. You could, sa mga millennials dito, sa mga Gen Zs dito, napakadali na lang mag-acquire ng information. Hindi kagaya ng panahon namin, kailangan namin pumunta sa library. In your fingertips of your smart cell phone, you could Google it. No, pwede nyong i-ask sa inyong mga AI apps dyan. What is the description of the 70 AD destruction in Jerusalem? Itong sabi, the fall of Jerusalem from General Titus, which later on became an emperor. The fall of Jerusalem in 70 AD was the pivotal event during the First Jewish-Roman War. The Roman forces led by General Titus laid siege to the city, which had become the stronghold of Jewish resistance. The siege began in April, same month na pinag-aaralan natin ngayon, April 70 AD, coinciding with the Passover, which trapped pilgrims inside the city. So nung nilusob pala ito ni General Titus, Paskwa, celebration ng Feast of Passover. So yung mga Hudyo ay galing sa iba't ibang dako, kailangan nilang pumunta, at nung linggong yun, dun umatake si General Titus. The Romans systematically breached Jerusalem's defense over several months. The city inhabitants suffered immensely from starvation, disease, and eternal conflicts among Jewish faction. Nung in-invade niya ang Jerusalem, hindi na magkaroon ng communication yung mga nasa upper part at southern part. Sila nagkaroon ng conflict. Nagkaroon ng immense starvation. Hinarang ang mga kalakal. Nagutom ang mga tao. In August, the Romans destroyed the temple, devastating blow of the religious culture and religion. Ito po yung talagang winasak ang templo. Yung altar, sinabuyan ng dugo ng baboy bilang paghamak at pagyurak sa pananampalataya ng mga Hudyo. By September, the city was captured. The population faced mass killing, enslavement, and displacement. At kung i-check natin yung mismong sinabi ng Panginoong Kristo, Luke 23. Turn your Bibles in Luke 23. Luke 23, verses 27 to 29. Habang ang Panginoong Kristo ay papunta na sa Golgota. Anong sabi dito sa Luke 23, 27, 29? And there were following him a great multitude of people and of women who were mourning and lamenting for him. Verse 28, but turning to them, Jesus said, daughters of Jerusalem,
Do not weep for me, but weep for yourselves and for your children. For behold, the days are coming when they will say, Blessed are the barren, the wombs that never bore, and the breasts that never nurse. Ang bigat ng pananalita ni Kristo dito. Nagdurusa si Kristo, hirap na hirap si Kristo, at ang nakikisimpatya sa kanya ay mga kababaihan ng Jerusalem. Binalingan niya ito ng pansin at sinabi niya, huwag kayong maawa sa akin. Huwag kayong tumangis sa akin. Bagkus ang tangisan niyo ay ang inyong sarili. Because 27 years from now, tatangis kayo at magsasabi ang sino mang mga baog ay magpupuri at magpapasalamat. At yung hindi nagpapasuso ay ay magpapasalamat. Bakit? Dahil yung nangyari nga noong 70 AD, there was a severe, enormous famine na yung mga nanay nabaliw. Nabaliw sila. Wala na silang makain, pero patuloy sila ng pagpapasuso sa kanilang mga anak. Nagkaroon sila ng mental stability. They succumbed to depression, and you know what happened? They ate their own babies. Wala na sila sa katinuan. At yun yung sinasabi ni Kristo rito. Ganon pangyayari. Dahil ang mga taong ito ay hindi na-convert dun sa Acts chapter 2. Di ba may na-convert sa Acts chapter 2? 3,000. Acts chapter 4, 5,000. Pero after na lumaganap na ang ebanghelyo sa iba-ibang mga dako, yung mga tao sa Jerusalem, sila yung mga nang-uusig sa mga Kristiyano. Remember yung sa taga-Thessalonica, dumayo pa sa Berea para lamang guluhin? Mag-riot. This Jerusalem, countrymen ni Kristo, ang siyang iniyakan ni Kristo. Because hindi sila tumalima sa panawagan ng ebanghelyo. This same thing will happen to the people around our time who keep refusing to repent and to believe in the saving gospel of the Lord Jesus Christ. Para sa iyo, kaibigan, who keep ignoring King Jesus through the gospel of repentance and faith, you will suffer more severely than the suffering that happened in 70 AD. Because you will suffer in hell for eternity. How fearful thing to fall in the hands of a living God. May this Holy Week brings you to your family, to your loved ones, or even to your own soul. May this Holy Week brings humility and may draw your knees, draw your loved ones and your family in their knees in faith and repentance. Walang ibang paraan upang makaalpas ka sa puot at galit ng Diyos, maliban ang pagsisisi at pananampalataya. Let me close by Thomas Watson's definition or description of what repentance is. I post it in my personal FB account. The sixth description of what repentance is all about. Repentance is a spiritual medicine that is made up of 6 ingredients. First, sight of sin. Second, sorrow for sin. Third, confession of sin. Fourth, shame for sin. Fifth, hatred for sin. And sixth, turning away from sin. If any one of this is left out, repentance loses its virtue. Yan ang 6 na katangian ng tunay na pagsisisi. Pagkakaalam sa kasalanan, pagkalungkot sa kasalanan, pagpapahayag sa kasalanan, pagkakaroon ng hiya sa kasalanan,
pagkagalit sa kasalanan, at pagtalikod sa kasalanan. Magkulang man ng isa, ay mawawalan ng saysay ang pagsisisi. Kaibigan, manonood, do not waste, do not ignore, and do not be unconcerned about the substitutionary death of the Lord Jesus Christ. It's your only hope for peace. It is your only hope for reconciliation to God. Examine your light. Examine yourself. Are you indeed repenting and putting your faith in Christ? Examine yourself by the 6th description of repentance ni Thomas Watson. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, magligtas ka nawa sa aming kalagitnaan. Magpatibay ka nawa, O Diyos, ng mga kaluluwang nanlulupaypay o nalihis, nagkamali, nagkulang, nagkasala sa iyong harapan. Pagtibayin mo, O Diyos, ang mga kaluluwa at mga pananampalataya ng iyong mga anak ang hinirang sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Tayo'y sandaling mag-reflect sa ating napakinggan sa mga oras na ito. Ang hymno pong ating awitin is ay makikita sa hymn 175, Man of Sorrow, What a Name. At ito po'y hango sa Isaiah 53:3 na prophesize na ang bagay na ito yung mangyayari. Ganito po yung sinasabi, He was despised and rejected by men, a man of sorrow and acquainted with grief, and as one from whom men hide their faces. He was despised, and we esteem Him not. Ang hymnong ito ay nagpapakita ng great compassion at gayon din yung redemption work ng ating Panginoong Kristo. At makikita po natin in the first stanza, it is just so wonderful to meditate the Son of God came down from heaven where Christ. Mission is to reclaim the sinners like us. Sinasabi po doon, for the Son of God who came ruin sinners to reclaim. Hallelujah, what a Savior. Tayo po tumayo at awitin po natin bilang pagtugon sa ating narinig na sermon sa umagang ito. Makikita po ito sa hymn 175, Man of Sorrow, What a Name. Savior.
Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above me. Praise Father, Son. Nagpapasalamat kami sa iyong buktong na anak na si Kristo Jesus. Dahil sa kanyang ministeryo sa krus, ang pakikipagkasundo ng isang makasalanan sa isang Diyos na banal ay naging posible. At sa panahong ito, O Diyos, na ang aming mga kababayan ay gumugunita ng kamatayan ng aming Panginoong Kristo. Naway maunawaan nila ang tunay na kahulugan ng banal na kasulatan patungkol sa kahulugan ng kamatayang ito. Ito ay isang substitutionary death. It is a reconciliation, propitiation, redemption, a sacrifice, perfect sacrifice. Nawa ang mga katotohanan ito, O Diyos, ang siyang bumasag sa kanilang mga kaisipan upang dumating sa kanila ang tunay na kaligtasan. Hindi po sa mga ritual at mga seremonya ng basbas o ng anumang klaseng elemento ang kaligtasan at ang kapangyarihan, kung hindi sa Ebanghelyo ng aming Panginoong Kristo. At ang Ebanghelyong ito ay nag-uutos sa makasalanan ng pagsisisi. At ang pagsisisi ay pagkilala sa kasalanan, pagkamuhi sa kasalanan, pagtalikod sa kasalanan, at pagpapahayag ng kasalanan sa aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Sapagkat siya ang umako ng aming mga sala. At aming titingnan at aming panghahawakan na ang kanyang kamatayan ay para sa amin, sapagkat siya ang nagbayad at nagbata nito sa krus, upang kami ituring na matuwid, upang ibilang kaming matuwid sa hukuman ng Diyos. At nawa, Panginoong Diyos, sa mga katotohanan ito, ang magpalaya sa aming mga kaisipan, ang magpalaya sa amin mula sa ritualismo, kung hindi sa tunay na ugnayan sa Panginoong Kristo. Tanggapin nawa natin ang pagpapala ng Diyos, ang pag-ibig ni Kristo, at ang pagtuturo, ang pakikipisan ng banal na Espiritu, ngayon at sa muli nating pagkikita. Siya nawa. Tayo po'y maupo sandali para sa ilang announcement. Again, magpapasalamat tayo sa ating dalawang bisita na kamag-anak ng ating kapatid na si Ate Lisa at ni Jelar, si Yutike at si Reyes, kapatid, I think. Okay, at saka si Misael, kapatid ni Jelar. Also, happy birthday. Dumating na si Nanay Seni. No? Nay, happy birthday po. At bukas po ang karawan ni Nanay Seni. No? 79 ba, Nay? Batang-bata, Nay. So, yung pong presensya nyo, Nay, ay isang malaking encouragement sa amin. At isang bagay na magpapa-motivate sa amin. Na in spite of your age, in spite of your health condition, you are gathering and worshiping with us, fellowshipping with us. Magandang tanghali po sa inyo lahat, mga kapatid. At tayo po ay dismiss na. Mamaya po ang ating prayer meeting 1:30. Thank you.